event na ang Panginoon ay naglakad po sa ibabaw ng tubig sa dagat po. At ito po ay makikita natin in the 14th chapter of Matthew. After feeding 500, ang totoo, hindi naman 500 na yung pinakain niya ron kasi sa 14:21, yung bilang ng lalaki, 500. May mga babae pa at mga bata. Kaya 5,000 po, hindi lang po yung 5,000, kung hindi, lagpas pa. Sapagkat meron pong bilang pa ng mga babae at mga bata. So ito na po yung kasunod ng karakara ng event na yun. Pagkasunod, lumulang po ang Panginoon sa daong at umalis. At sumunod po yung kanyang mga alagad, gayon din sa gayon din paraan. At akin na pong babasahin ang naturang talata in Matthew chapter 14:26 patuloy. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, no? Nakita siya nagulat. Marami hong nagulat na mga alagad na nakalulang doon sa sasakyang pantubig. Ay nagulimahanan sila na nagsasabi multo. Ang akala nila nakita nila ghost. No? At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. No? Mga kapatid, ito po yung resulta ng fear na naramdaman nila, kaya po nagsisigaw sila. So this is the result ng takot na naramdaman nila. So ang kasunod, sumigaw sila. At ang sabi sa verse 27, pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, I want you to notice this verse. Laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga. Ito po madalas na binabanggit po ng Panginoon, yung word na I am, mga kapatid. Alam po yan, even in Jewish people, pag sinabing I am, specific in Exodus chapter 3. No, nung nagpakilala po ang Diyos kay Moises, tatanungin nila ako ng mga Israelita, ano sasabihin ko? Sinugo ako ng Diyos ng inyong magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, ng Diyos ni Jacob. Tatanungin nila ako, ano pangalan? Ano sabi ng Panginoon? Sabihin mo, sinusugo ako sa inyo, ni ako nga. Ay. At dito po, ginamit na rin po yan upang ipakilala na hindi po siya kagaya ng paniniwala ng iba na tao lang. No, mga kapatid, kagaya po ng pagkakilala ng mga manilista, mga kapatid po. Dapat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, I am. Huwag kayong mga takot. So dito po, sa mga alagad niya, sabi ko, notice this verse. Mark po ninyo yung verse 27. Sa mga alagad po ng Panginoon, ng sinabi niya, fear not. Gusto ko tandaan niyo yan, fear not. Bakit po? Yung mga susunod na mga pangyayari, may kinalaman doon po sa sinabi pong pinagpauna ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At sumagot sa kanya si Pedro, verse 28, at nagsasabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. So kung mapapansin niyo mga kapatid, this is a request made by Peter. No? Kasi meron po ako napakinggan na mga ngaral sa YouTube. Sabi niya, yung the word come is an open invitation daw po, hindi lang daw po yung nakaukol kay Pedro. Pero kung titingnan po ninyo yung konteksto, mali. Lihis. Sapagkat ang nagsalita po si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga, request niya yun eh. So hindi po para sa lahat yun na nandoon sa daong. Kung hindi para kay Peter lang, kasi sinabi niya, Panginoon, kung ikaw nga, paparyanin mo ako. So pansinin niyo, nagsabi lang si Pedro. Pero sabi po ng isang mga ngaral na pastor po, sabi niya, it is open invitation, hindi lang daw po yun nakaukol kay Pedro. Which is mali. Kung titingnan niyo po yung konteksto, mali. Kaya nga po sabi ko dun sa Church of Christ din po na preacher ng taga Bulacan. Brad, may tatanong ako sa iyo. Kasi pag gumagawa ko ng topic, ang madalas kong ginagamit, ChatGPT. Sabi ko, patay ka dyan, ililigaw ka, Brad. Bakit? Kasi yung ginawa na yan ng AI na yan, nakadesign at nakaprograma sa kanila. Hindi nila iniisip yung konteksto, ano yung dahilan, ba't sinabi. No? Basta magkakaparehas lang, parang sa pinanggalingan ko yan sa Iglesia ng Diyos, magkakatugma yung letra, gagamitin.
Pero hindi alam kung yan ba magkakaugnay at yan ba yung tamang konteksto ayon doon po sa chapter. No, mga kapatid. At yung po yung aking binabanggit dito, it is only to Peter. Kasi sinabi niya, Panginoon, ikaw nga, papariyanin mo ako. So pansinin niyo po yung sinabi at pagsagot sa kanya na at sinabi sa kanya, kasi nagsabi niya ni Pedro sa 14:29, sinabi ng Panginoon at sinabi sa kanya, halika. So it's addressed only to Peter. It is not an open invitation na kagaya ng napakinggan mo maraming mga pastor sa YouTube. Sinabi nila, hindi. Open invitation yan. Pag in-examine mo yung konteksto, hindi po open invitation. Address lang po kay Pedro sapagkat ni-request niya. Panginoon, kung ikaw yan, papariyanin mo ako. Ginamit niya singular. Hindi niya sinabing papariyanin mo kami. Tama ho ba? Kung sinabi niya papariyanin mo kami, it is an open invitation. No, mga kapatid. So tuloy po natin. At sinabi niya ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, dahil sinabi niya yon, halika. So ang Greek word po niyan eldei o elde, na ang ibig sabihin come. No? Pero meron pa ho yung mga ibang definition, mamaya ipapakita po natin. No? At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad. Gusto ko pa i-notice niyo po itong verse 29. May emphasis po dyan. At lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. I want you to notice this verse 29. Dito po, nagawa po mismo ng apostol na si Pedro, lumakad. Wala hong magic yan. Hindi mo kagaya ng ginagawa nila David Copperfield, kung mga napanood niyo yung mga magician na yan. Ito po, because of his faith to Jesus Christ, lumakad po siya sa ibabaw ng tubig. Verse 30, datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Dito na po nagkaroon ng problema. Kanina nasabi ko po sa inyo, huwag niyong kalimutan yung verse 27 na pinagpauna ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon, fear not. Ang naging dahilan po ng paglubog ng apostol na si Pedro ay yung babalang sinabi ng Panginoon, fear not. Kaya po siya lumubog. Nagsimula na po yung daga tumakbo sa puso niya. Nervyos. No, mga kapatid, takot na pinagpauna na. At gusto ko bang ma-notice nyo sa verse 30, yung salitang at pagkakita niya sa hangin. Sa English translation po, but seeing the wind. I want you to notice this. Ang wind po is not visible in our eyes. Tama ho ba? Kaya gayon? Hindi ho yan nakikita ng ating mata pero nararamdaman. Tama ho ba? Pero pansinin niyo po yung ginamit na salita. But seeing the wind. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig lang sabihin ng mga kapatid, yung outcome naramdaman na po ni Apostol Pedro. Lumalakas yung hangin, ang magiging tendency, babagsak siya, tatangayin siya. Kaya po dahan-dahan lumubog siya. Nawala po yung focus niya, nawala po yung connection niya doon sa nagbigay sa kanya ng pahintulot na halika, lumakad ka. Nawala po doon yung kanyang focus. Nawala po yung pagkakatuon niya doon sa nag-invite sa kanya, nagbigay sa kanya ng pahintulot na sige, lumakad ka. Saan po napunta yung kanyang atensyon? Sa malakas na hangin. Nakita niyo po mga kapatid. The wind did not sink Peter, but his fear sank him. Alam niyo po kung bakit? Almost half of life of Peter, alam niya ang buhay dagat, fisherman po siya. Tama? Payag kayo? Fisherman po siya, yan po yung hanap buhay niya. Alam niya po, ang kalalagayan tuwing mayroong malakas na hangin, pagka nangingisda
sila sa dagat. Alam niya po, ang buhay dagat. No, mga kapatid, kaya yung fear na binabanggit dito, hindi po dahil sa tubig. Kasi kalahati po ng buhay ni Apostol Pedro, siya po yung mangingisda. Pero ang sinabi ng teksto, mga kapatid, when he saw the wind, yung outcome nun, ako, ito na, malakas na hangin. Tatangayin ako. Nawala na yung focus niya. Nawala yung focus niya doon sa nagbigay sa kanya ng kapahintulutan na lumakad ka sa ibabaw ng tubig. Ang totoo, nakalakad po siya. Kaya sabi ko sa kanya, sa inyo mga kapatid, notice niyo yung verse na yan. Yung verse 29, nakalakad siya eh. Tama ho ba? At ang totoo, wala siyang takot nung nandoon pa ho siya sa bangka. Nung nandoon pa siya sa doong, wala siyang naramdaman na katiting na nervyos. Kaya nga ang lakas ng loob niya, Panginoon, kung ikaw yun, paparinin mo ako. Di ba? Wala. There is no sign of fear doon sa salita niya. So, kailan po dumating yung fear? Nung nawala po yung focus niya. Yung nawala yung fix niya sa ating Panginoong Jesucristo. Doon po lumitaw. At ang totoo po mga kapatid, yung istoryang ito, istoryang nakakahiya. Tama po ba? Kasi si Pedro po, isa po yan sa pinakamalalapit. Meron po yan tinatawag na inner circle. Yung, pag sinabing inner circle, alam ko na ituro na to ng Brother Jim, Brother J. Artibayo nung nandun pa tayo sa men. Pag sinabing inner circle, tatlo itong malalapit sa kanya eh. Si Peter, si John, yung kapatid ko si Santiago. Tatlo po yan. At isa po si Peter. Sa tatlong yan, ang malalapit sa kanya. Mga kapatid. Nawala po yung focus niya sa Panginoon na nag-impita sa kanya. At napunta po doon sa problema. Ano po yung problema? Yung malakas na hangin. At yung po yung naging dahilan, kaya po siya nagkaroon ng takot o nervyos, mga kapatid. Kaya kung titinang natin, karamihan sa atin, itong aral na ito, hindi lang aral ni Pedro, kundi aral ng bawat isa sa atin. Bakit ito po nasabi yun? Kasi, pagka ang isang tao, katulad po ni Apostol Pedro, lumabas na po sa comfort zone. Kasi ang comfort zone po dyan ni Apostol Pedro, yung boat eh. Tama po ba? Yun yung comfort zone niya. Ang lakas ng loob niya, Panginoon, kung ikaw yan, excited siya eh. Paparianin mo ako, palakarin mo ako pupunta dyan. Pero pansinin niyo po, nung lumabas na po siya doon sa comfort zone niya, ano po nangyari? Nagkaroon na po ng fear. Marami po sa atin, katulad rin po ni Apostol Pedro. Nakakagawa lang po ng paglilingkod sa Diyos, nakakagawa lang po ng pagsunod sa Diyos pag nasa comfort zone. Madali pong humingi ng blessing when you are in the boat. Pero pagka nandoon ka na sa stormy water of sea at afloat ka, doon ho nagkakaroon ng problema. Marami hong tao, ayaw po yung ilalagay na yung kanyang sarili sa alanganin. Totoo po yan. Maging nga po sa gym eh. Minsan may mag-i-inquire. Notice ko, Coach, pwede ba makakuha ko yung target ko 1 month, magbabawas ako ng 10 pounds. Kanya naman, posible. Pero, may pero eh. Susunod ka sa ituturo ko sa'yo. Workout, disiplina, diet. E pag sinabi ng may magbabawas ka ng kasi may mga sinusukat sila, may tagbangan silang digital. Ito lang yung kakainin mong calories. Doon na nagkakaroon, teka muna. Teka muna ka, sanay ako kumain, ito yung kinakain ko eh. Tapos babawasan mo ko, tapos ay papakain mo sa akin, walang carbs. Di ba? Kasi pag lumabas ka na ng comfort zone mo, parang ayaw mo na. Ganyan po tayo, karamihan sa atin. Meron nga doon, nag-gym lang kasi may barkada. Pero pagka wala na yung barkada, bro, pupunta ka ba? Hindi ako pupunta eh. Hindi na ako pupunta. Di ba? Para sa atin din po, sumasambay yung mga anak natin kasi no choice. Yung mga magulang.
Alamin na lang ako. Yung mga magulang, siyempre, dahil dependent pa sa kanila yung mga anak nila, no choice sila sumusunod. Pero alam nyo, karamihan po ng mga magulang na sabi nila, nung nakapagtrabaho na, naging dependent na, may kanya-kanyang trabaho na, ang hirap ng pasunurin. Kasi no choice sila eh. Kaya sumasamba. Ang mga kapatid ko. Ganyan po karamihan. Ang totoo, nung hinuli po yung Panginoon, no, bago po siya ipapako sa halaman po ng Gethsemane, si Pedro din na, meron na naman sa events doon eh, mga kapatid. Basahin ko lang po yun, mga kapatid. Bago yun, ito pong Hebrews chapter 12:2. Ito po kasi yung naging problema ni Apostol Pedro eh. Sabi po niya, having our eyes fixed on Jesus. Yung una po, yung 29, nakapix po, nakapokus po yung mata ni Apostol Pedro kay Jesus Christ. Bilang kung ikaw yung paparianin mo ko. Nakapokus siya ron eh. Nakatuon lang yung kanyang mata sa Panginoong Yesus. Kasi ang una pa nga nila, multo to eh. Ang problema, nawala po yung focus niya, nawala po yung pagkakapix ng mata niya sa Panginoon at saan po napunta? Sa strong wind. Ito po yung naging problema. At yan din po yung magiging problema ng bawat isa sa atin kung hindi po fix ang mata ng ating pananampalataya, yung mata ng ating puso sa Panginoon. Kapatid. Kasi ang meaning lang po ng salitang elday sa Greek is to start, kasi sa English yung come. To start, to go. To start or to go. Start, follow me. Go and follow me. Sabi ng Jesus. Tuloy po natin yung pag-aaral, mga kapatid, sa it can be interpreted not just come, but as an order to start, to begin, or to go the journey. Going forth to Jesus Christ. Yung po yung meaning ng Greek word na elday, mga kapatid. Tuloy po natin yung pag-aaral. Meron po kasing hula sa aklat po ng Sakaraya, kagaya po ng aking sinasabi nung una. Sumusunod yung 12 apostoles, yung mga disipulo sa Panginoon, in their comfort zone. Walang problema eh. Pero nung dumating po yung inaresto ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, merong hula. Sa Zechariah chapter 13 verse 7, sabi po, gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupay mangangalat. Hula po yan. Yan po'y magaganap sa ating Panginoon. Pag sinaktan ang pastor, ang tupa po mangangalat. Sabi po ng hula. At aking ipipihit ang aking mga kamay laban sa mga maliliit. So ito po kaganapan. Ang kaganapan po mga kapatid, makikita natin in Matthew 26:31. Nang magkagayon sinabi sa kanila ni Jesus, sa kanyang mga apostoles, kayong lahat ay mga daramdam sa akin sa gabing ito. Ito po yung gabi na kung saan dinakip ang Panginoon sa harbin po ng Gethsemane. Sabi niya, kayong lahat ay mga daramdam sa akin sa gabing ito sapagkat nasusulat. He is quoting Sakaraya. No? Sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Datapwat pagbangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapwat sumagot si Pedro. Si Pedro na naman po ito, mga kapatid ha. Kung ang lahat ay mga daramdam sa iyo, ang ibig sabihin, kung ang lahat, iiwan ka kasi sasaktan ka, mangangalat kami. Yun lang po yung madaling ibig sabihin ng sinasabi ni Apostol Pedro. Ako kailanman ay hindi mga daramdaman. Ibig sabihin, ako Panginoon, kailanman di kita iwan. Kahit kamatayo. Ito po, at sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, in verse 34, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ikakaila mo kung makaitlog. Nakita niyo po? Dito na naman po, sumablay na naman po siya. No, mga kapatid?
Kaya sabi niya sa verse 35, sinabi sa kanya ni Pedro, kahimat ako'y mamatay, na kasama mo hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng mga alagad. So, hindi daw sila iiwan. Pero pansinin niyo po yung nangyari. In Mark chapter 14:50, ito na po. Ganun po bang nangyari? At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Yun. Liwanag. Nagana po yung hula ng propetang si Zacarias. Karamihan po kasi sa atin, kaya sabi ko kanina, ito'y aral hindi lamang kay Pedro, kung hindi ito'y aral sa bawat isa rin sa atin. Sapagkat karamihan po ng mga tao sa panahon ngayon, nakasusunod lang sa Panginoon in their comfort zone. Paano kung labas na? Sumusunod kapag walang problema. Paano kung may problema na? Pastor, ipanalangin mo ako, magkaroon ako ng trabaho. Pinanalangin mo. Nanalangin, natupad, nagkaroon ng trabaho. Ba't hindi ka na nakakasamba? Kasi, Pastor, hindi ako makaalis sa trabaho ko. Kasi need ako ng kumpanya. Parang ang dating, nagdala pa ng sumpa sa kanya yung Panginoon sa pagkakaloob ng trabaho. Dahil yun ang hiniling niya eh. Oh? Yun ang problema ng apostol na si Pedro at yun din po yung problema ng bawat isa sa atin. Alam niyo po bang na-exercise po ang pananampalataya outside the comfort zone? Mas lumalaki po ang pananampalataya outside the comfort zone. Same din po, ang madaling gusto kong laging inihahalimbawa dyan sa gym. Kasi madalas ako nag-gym. Nung una nagsimula ako, alam nyo, 25 pounds bench press, kabilaan 50 pounds. Pag nakakita ako nagbubuhat ng 50 pounds, idol ko na yun. Ang lakas nun. Alam nyo, nung narating ko yun, nakala ko yun lang eh. No? Nakakapag-bench na pala ako ng bench during my 50s and 51. No? Kahit squat, 300 kilo na hindi ko nagawa ng prime ko. Alam niyo, prime ko, hindi ko kayang buhatin yung 300 kilo squat. Nagawa ko ng 51. Kaya sabi ko, hindi pala totoo yung sinasabi nila. Pag wala ka na sa prime, hindi mo magagawa yun. To make the story short, lumalakas po yung pananampalataya pag ine-exercise. Same din po, in flesh. Lumalakas po yung katawan mo pagka lagi ka nag-exercise. Nakakaganda rin ng kalusugan kasi pati BP mo nagiging normal. Kasi yung mga kinakain mong carbs, nagiging panggatong lang yun, nabe-burn yun through your workout, through your exercise. No, mga kapatid? Same din po ito in our faith. Mas ma-exercise po natin ang ating pananampalataya outside the boat. Na kung saan, ang totoo, si Apostol Pedro nakabalik po sa pananampalataya. At ang totoo nga po, during sa historia po ng world history, nung panahon po ni Emperor Nero, no? Sabi niya, hindi na ako takot. I am not afraid. Wala na akong takot. I will face my persecution on death. He was crucified upside down. Upside down. Matinding pagkakapako yung patiwarik. In the year Emperor Nero reigned. At nakabalik po siya, mga kapatid. Gayon din po ang mensaheng gusto ipaabot sa atin sa umaga. Lahat po tayo nagkakaroon ng call sa buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Pero napakabuti ng Diyos, binibigyan niya po tayo ng pagkakataon. Katulad ni Pedro, na makabalik muli. Kaya yung salitang come, start, or go, ang solusyon lang po, we must fix our eyes, our faith sa ating Panginoong Hesus. At we must follow Him outside our comfort zone. Uli, isang magandang umaga.